Valid lang. Okay, ito naman yung mga parts natin. Pag-usapan natin yung parts ng ating body. So, idea, dito na po. Okay? Idea sa wasted body features. Ito po yung red lining features, fiberglass floor, PVC curtain, and extruded polystyrene insulation. Ano po ba yung red lining? Ito po yung mga nakakapit na ilaw sa ating truck. Ito po yung clearance light, tsaka yung dog light po. Yung clearance light po, ito po yung nakakapit sa truck natin sa labas. Bulit talagang po ito rin natin. And yung dog light po, ito po yung nasa loob. So, kailangan po natin yan, requirements po yan ng ating LTO. And one of the main safety features po yan, safety precautions po yan natin. Kailangan po laging kompleto po yan at once po may mga nasira, report po agad sa amin. Fiberglass rear door with stainless steel. Ito naman po, mas bakit po stainless yung gamit namin at hindi aluminum. Si stainless po kasi is nakaka-prevent po siya ng rust contamination compare po sa aluminum. At nakaka-prevent po siya, nakaka-maintain po ng lamig sa loob. Okay? PVC curtain. Napapansin niyo, may mga PVC curtain ba tayo? Yan. Protecting the body. Ito lang po yun. Paano po ba natin naalagaan yung body natin? Wala pa po tayo sa mismong system. Andito pa lang po tayo sa mismong body. Paano natin naalagaan? Ayan, sabi nga po dito, as you go, Hindi ka dapat pag-medical lang. Hindi ka dapat pag-medical. Wala. Do not pull the curtains, avoid accidents. Sabi lang naman po dito, kailangan po every day po, kung sabihin natin, after ng kasi siyempre po, mga alam po yan, dahil sa mga items. Kasi po, ang problema kasi natin, sir, ang magiging problem po kasi natin saan, pag once po kasi na madumi po yung body natin, mag-evaporate po yung amoy niya, papasok sa evaporator natin. Evaporator naman po, magpapumping po yan, magmamalpumping po yan. Kasi nag-evaporate po yung amoy. Kung nag-moisture po yan, papasok po yan sa ating evaporator na nakakapos po para magkaroon ng smoke. Tandaan niyo po si evaporator po ang nagbibigay ng lamig sa loob. Clean the curtain and don't use cleaning tools. Yun nga po, isama nyo din po sana sa paglilinis natin ng body is yung mga PVC curtain natin. Tsaka yung mismong loob po. Pero huwag po tayo nagamit ng mga wire na pag-linis. O kaya yung mga maamoy po na detergent. Kasi usually, ang amoy po kasi na-prevent papasok po yun sa evaporator. So kung hindi talaga natin maiwasan yung gumamit po ng may amoy na detergent, make sure lang po na bago po iwan ng truck, tanggalin po talaga. Tapos iwas din po tayo ng mga hard na pang-push. Kasi possible po kasi masila yung body natin, may stretch yung body, mag-cause po ng reflux. So iwasan po natin yan. Tulad na sabi po, pag-reflux po si body, in transit po, ibig sabihin, pag mag-i-start po tayo ng ating biyahe, Wala pa hindi ulit ko nila. Sabi, una-una kong ginawa yun, kasama ko si Gavin. ginagawa po natin, papasok tayo ng condition yung utak natin, tama condition po ang ating body, para mag-dry, mag-recover, para makaiwas po tayo dito sa accident. Tandaan nyo, Meron na the yan. more na nagiging irresponsible tayo, mas magiging malaki po yung circumstances or negligence or responsibility nyo dun sa mga. Okay? Kaya hanggang maaari, ingat lang. Kung hindi kayang mag-drive, condition nyo muna yung sarili nyo. Yun lang naman po sa entrance. Kasi hindi naman po siya basta-basta babagsak na wala po. Okay? During low heat, ito po yung medyo madalas na nagkakaproblema sa unit kasi
minsan, lalo ka. Clear kayo sa ating control. Yes, ma'am. Ito yung controller natin. Ang consist po ng ating controller ay nandyan po ang lahat ng pwede Ha? natin. Bay? Yung mismo Compressor niya? wala na. Halimbawa po, si compressor Ano po po kasi kasi ako? maraming pwede dahilan ng ating pagkasira. Halimbawa po, para kasi sa engine ng yan, kailangan din po at least once a year na check oil. So, ganun din po si cooling system. Kasi ang nagsa-circulate po yan, Condenser evaporator yung pala dumi. tawag. Magsa-circulate po kasi yan ng dumi. So, pero kailangan po gawin ng karamihan. Pre-boil the cargo compartment at just the set point to the desired cargo temperature and allow the unit to run 30 to 60 minutes. Longer if possible before loading. Check to be certain to the set point temperature to it. Simple lang po to. Dahil nga po hindi lang po sa init ng panahon na. At pag sinabi kasi standby, pag kunyari ano lang po tayo, hindi naman nakahinto tayo, pero matter-remain. Ganyan, nasa stoplight tayo, nasa traffic tayo. Iwasan lang po natin na gamitin po yung parehas. Yung cam aircon sa refrigerator. Bakit po? Nagpo-consume po kasi ng water ng battery. Masisira po yung battery. Isa din po sa mga alarm na makikita nyo na may konektado po sa battery natin. Di pwedeng pagsabayin. Tandaan niyo po yan Sabi natin. Sa LUER po kasi, alarm po yan na Hindi sa amin masira, no? Di pwede pagsabayin na may na. problem po tayo Hindi nga sa sa amin alarm. lagi parang Pero hindi Hindi po pwede agad pala nga. yun. I-check po natin yung battery nyo. Minsan po kasi, may mga parts lang. Sufficient airspace around the fuel and so therefore is not easy. So ito naman po, kung makikita niyo po sa truck natin, meron po line na kulay. Ang indicator po nito is hanggang dito lang po tayo pwede magkamada ng ating product. Bakit po? Andito po ang storage. Meron din po kami preventive maintenance na nililinis din namin sila para maiwasan din. At the same time, nagkakaroon po kami ng general check-up sa storage. Yun lang, hindi naman ibig sabihin na pag PMS po is hindi na po masisira yung unit. Si PMS lang po is pang-monitor lang. Iniiwasan lang po natin na at least kahit hindi po, yung iba po kasi 1 year na, hindi pa rin nagpapacheck ng ating mga unit. Nagkakaproblema na yung major parts. Which is, nag-iumpisa po kasi yung sira ng mga major parts natin sa mga smaller parts na nagpamalfunction. So kung si PMS po kasi, nakakatulong siya para ma-detect natin yung mga minor parts kung may problema na kailangan ng repair para hindi po magka-problema yung pinaka-major parts natin. Which is yung compressor. Ganun din po si cold storage. Okay. Ngayon po, pagka-out of warranty, yung tandaan niyo lang po, warranty pa po yung unit. Ang warranty po kasi namin usually 1 year lang po. Pagkakuha ng unit, under warranty po, after 1 year, out of warranty na. So, pagka under warranty po yung unit, free po yung PMS natin every 3 months. Kung pwede po kayong tumawag sa amin, i-confirm nyo lang po sa amin na under warranty pa yung unit, pwede po namin kayo i-on-site or pwede po kayo pumunta sa aming shop para magpalinis po ng ating unit. Ngayon, pag out of warranty po, meron po kami in-offer ng kontrata. Yun po yung post for 1 year na po. Same lang po sa ginagawa natin sa pag-out during 1 year. Malaki po kasi ang importance po talaga ng PMS sa mga unit. Kahit po sa mga, hindi lang sa akin truck. Sa mga truck na, sa ibang mga trucks nyo. May mga ibang trucks kayo tama sila na hindi po. Wala. So, malaki po talaga ang tulong ng PMS. Kasi mas mahirap po na mas mapapalaki yung gastos natin sa pagpaparepair. Hindi naman po kasi tayo compliant sa PMS. Mas maganda po kung compliance tayo sa PMS para at least, mapapansin niyo po yan eh. Pagka compliance tayo sa PMS, smooth yung transition
bago maapektuhan nila yung mga major parts na. Yun na po. And we are there where you need us. So, sa amin, Luzon, Visayas, Mindanao na po kami. Nationwide na po kami. One call away na po kami. And currently po, this year, nag-open na po kami ng hub sa Bicol. And last year po, siguro half ng peak season, peak day, peak month natin kasi September, October, November, December. Nag-start na din po kami mag-open ng Tarlac Hub. Meron na po kami yung Tarlac Hub. Once na meron po kayong delivery doon at meron po kayong warehouse din doon, meron po kami yung Tarlac Hub doon. Pwede na din po kayo magpa-palengke. Bicol po, meron na din po. Cavite, unahin nyo po, matagal po si Cavite Hub. So yun ang yung mga hub namin. Service center po namin. Yun po, dito po lang po. Ako po is Joanna Kamson, Governor Kamson, and I'm handling Kamanaka area, and this legal po is handling police remand. Currently po sa Sir Michael lang po. And babalik na rin naman po siya. Apply nga, papa-inject. Namin